Kumusta? Alam nyo ba, may isang sikreto na kayang magpabago hindi lang ng buhay natin, kundi ng buong kasaysayan. Ito yung ideya na ang isip pala natin at hindi yung mga nangyayari sa atin ang tunay na may kontrol sa ating kapalaran. Tara, samahan nyo kung alamin yan sa pamamagitan ng isang kwento na siguradong makakapagpabago ng pananaw nyo. Eto mismo yung sikreto. Galing pa to sa Roman Emperor na si Marcus Aurelius. Sabi niya, kapag nababagabag ka sa isang panlabas na bagay, hindi ang bagay mismo ang gumugulo sa'yo, kundi ang iyong paghuhusga dito. At yung pinakamalupit na part, kaya mong burahin ito sa isang iglap. Paano kaya yun, no? Isipin nyo to sandali. Paano kung yung pinakamalaking problema mo ngayon ay hindi pala talaga yung problema? Paano kung ang totoong kalaban ay yung paraan mo lang ng pagtingin dito? Interesting, di ba? Okay, para mas maintindihan natin to, pasukin natin ang kwento ni Franklin Delano Roosevelt. Isang tao na ipapakita sa atin kung paano ang isang pangarap na tila ba winasak ay pwedeng maging simula pala ng isang mas matinding pag-aangat. So, i-picture nyo to. Bata, malakas, matalino, at parang nakadiretso na yung landas niya patungong presidensya. Ganyan si FDR. Puno ng ambisyon at parang aabutin na niya lahat ng pangarap niya. Tingnan niyo yung bilis ng pag-akyat niya. 1910, State Senator. 1913, Assistant Secretary of the Navy. 1920, Vice Presidential nominee na. Grabe ang momentum, parang wala nang makakapigil. Pero noong 1921, biglang preno. Nagbago ang lahat. 39 na taong gulang. Imagine yung edad na yan yung kasagsagan mo palang dapat, di ba? Pero para kay FDR, sa edad na 39, biglang natigil ang lahat. Ang diagnosis? Polio. Isang sakit na grabe, wala pang lunas noon at nagdulot ng paralysis sa kanya. Sabi ng mga doktor, hanggang dito na lang yan. Tapos na ang political career mo. Ganun ka final. At dito na pumapasok yung pinaka-importanting parte ng kwento. Kasi ang usapan dito, hindi na kung ano yung nangyari sa katawan niya, kundi kung ano ang naging tugon ng isip niya. Okay, so tingnan nating maigi to. May dalawang bagay dito. Sa isang banda, andyan yung external thing, yung katotohanan, na paralasa si FDR. Period, walang magbabago doon. Pero sa kabilang banda, andyan yung judgment mo, yung kwento na sasabihin mo sa sarili mo. Pwede niyang isipin, tapos na ang career ko, o pwede niyang sabihin, okay, yung katawan ko may problema, pero hindi yung pagkatao ko. So yun yung pinaka-key. Oo, naging biktima siya ng isang sakit, pero tinanggihan niyang magkaroon ng victim's mentality. Agad-agad, pinili niyang burahin yung judgment na wawasak sa kanya. Isang napakalaking desisyon. Kasi 'di ba, madalas kapag narinig natin yung salitang acceptance o pagtanggap, ang dating sa atin pagsuko, pero hindi. Ipapakita sa atin ni FDR na ang tunay na pagtanggap ay hindi paghigalang at paghihintay. Ito ay isang aktibong proseso. So paano niya ginawa? Parang may 3 hakbang lang yan. Una, kinilala niya yung katotohanan. Okay, paralisado ako. Ito na yung bagong realidad ko. Pangalawa, at ito yung pinakakrusyal, binura niya yung judgment. Tinanggal niya yung paniniwalang, katapusan ko na to. At pangatlo, kumilos siya sa loob ng bagong realidad. Naghanap siya ng ibang paraan para umusad. At yung personal na desisyon niyang yun, yung pagpili sa tamang pananaw, yun pala ang magiging pundasyon ng kanyang legacy, yung magiging impact niya sa buong mundo. At eto yung resulta. Yung kapansanan na dapat sanang wawasak sa karir niya, hindi yun ang nangyari. Hindi nito naparalisa yung pagkatao niya. Sa katunayan, marami ang nagsasabi na yung pinagdaanan niyang yon ang nagpapatatag pa sa kanya para maging isa sa pinakadakilang leader ng Amerika. So, anong mga aral na pwede nating pulutin dito? Simple lang. Una, hindi yung mga nangyayari sa labas ang nagde-define kung sino tayo. Pangalawa, yung tunay nating kapangyarihan ay nasa pagpili natin kung paano natin huhusgahan ang mga pangyayaring yon. At pangatlo, tandaan natin ang tunay na pagtanggap ay simula ng pagkilos, hindi ng pagsuko. Kaya bago tayo maghiwalay, iiwan ko sa inyo ang tanong na ito. Para sa'yo, ano yung panlabas na bagay sa buhay mo ngayon na gumugulo sa'yo na baka kung iisipin mo lang ay isa lang palang paghuhusga, isang kwento na nasa sa'yo ang kapangyarihang baguhin. Ngayon din,